Hello po sa inyo lahat. Ako po si Barangay. Pero bago po ako patuloy na magsalita, gusto ko lamang pong makilala yung mga kababayan natin dito. Sige nga, banat ka nga! Gusto ko lamang pong makita ang kamay ng mga taga-KOJC. Taas po natin. Yan. Yun. Itaas naman po natin ang ating kamay kung hindi po tayo taga-KOJC. Yung hindi pang-pare-pare, yung nagtaas naman. Ano ko nyo? Sige ulit, taas natin yung mga hindi taga-KOJC. Banatan mo daw. Yan. Yung mga nagtaas ng kamay, tulad ninyo po ako. Hindi rin po ako taga-KOJC. Ngayong araw na ito, ikikwento ko lamang kung paano natagpuan namin mga banaderos ang tunay na mga pangyayari sa loob ng KOJC. Aaminin ko sa inyo, nung una, isa po ako sa mga nagsabi na ang reliyong ito ay isang bulaang propeta. Pinanatan niyo yan dati eh. Isa po ako sa mga bumatikos sa mga taga-KOJC. Sinabihan ko po kayo na isa kayong kulto. Pero, sige. sa kabilang nun, Grabe mo. inimbitahan po ako ni Pastor Kibuloy kasama ng aking grupo sa KOJC. Nung pumunta po kami, medyo kinakabahan ako. Sabi ko, baka mamaya pagpasok natin doon, ialay na tayo. Wala ko biro, ito ay honest na damdamin ko sa inyo. Nung unang inibita kami, natatakot ako. Sabi ko, baka mamaya, pahit lang to, pagpasok namin sa loob, di na kami palabasin. Kaya ang kondisyon ko nun, humingi pa ako ng security. Ito, walang biro ito. Takot ako nun. Sabi ko, sandali, pag-usapan niya. Iba yung bumaba ng sa TV, iba yung inihaya ka, di ba? Alam mo yung napapanood natin sa pelikula? Yung sa gabi, di ba? Bayan na, alay ka na. Sabi ko, virgin pa naman ako. Delikado, di ba? Nung nandun na po kami, ang takal, inaantay namin si Pastor. Sabi ko, hindi kaya lokotos ka mga tato eh. Parang binudol kami dito ah. Hanggang nung dumating si Pastor, unang bati niya sa akin, oh, banat ba eh? Pinapanood kita. Binabanatan mo ako ah. Ay ka, tinumor? Doon na talaga unang reaction ko. Sabi ko, grabe naman to. Parang yun kagad ang binanggit niya. Hanggang nung kumain na kami, ang nasa laman pa ng isip ko, hindi kaya laso to. Kasi yung sasarap eh. Alam mo yung parang huling pagkain nyo na to. Di ba? Parang huli na to. Ito na yung last supper nyo. Mamaya alay na kayo. Hanggang nung nag-uusap-usap na kami, unti-unti pinapaliwanag ni Pastor sa amin ang lahat ng bagay. Lahat ng ginawa niya sa ministro niya, maging doon sa kontrobersyal niyang mga binitawan, tulad ng appointed Son of God. Marami sa inyo, tulad ko, parang ano kayo doon, bakit ba appointed Son of God si Pastor Kibuloy? Di ba ang Panginoong Isus yun? Di ba ang Panginoong Isus ang dapat nating sambahin? Marami sa inyo nagtatanong dyan. Yun din ang unang tanong ko. Pastor, ba't kayo naging appointed? Sino nag-appoint sa inyo? Yun ang unang tanong ko. Hanggang pinaliwanag niya na ang bawat isa sa atin ay appointed Son of God. Na ang bawat isa sa atin, pag tinanggap mo si Kristo, ay appointed Son of God because we inherit yung pong pagiging anak ng Diyos. At doon sa anak ng Diyos ay naglalagay siya ng pinuno. Kung maaalala ninyo, si Pablo sinabi niya, imitate me as I imitate Christ. Ganun po yun. Sinasabi ni Pastor, sundan niyo ko kasi sinusunod ko ang Diyos, ang Ama. Mahirap ang unawaan sa isip ng isang gadot. Ay, sorry. Bobo. Di ba po? Mahirap po isipin yun eh. Pero, nung aking pong sinaliksik at tinanong, Lord, totoo ba ito? Baka naman pinagluloko lang kami nito tulad ng mga politiko. Eh kami pa naman mga banaderos, mga ano kami, medyo pasaway kami. Bakit kami imbitahan dito?
Sawang-sawa na po kami sa politiko eh. Sa totoo lang po, sino sa inyo hindi pa sawa sa politiko? Meron kami nakita politiko sasabihin sila, magnanakaw kami pag naupo kami dyan. Lahat po ng politiko sinasabi nila, hindi, magsisilbi kami sa bayan. Wala nang nagsabi. Hindi, kaya kami tumatakbo para lang magkaroon ng kayamanan. Wala eh. So yun din ang thinking ko. Kaya lang alam niyo mga kababayan, isa lang sa Biblia ang sasagot niya. You will know them by their fruits. Galing Korea yan. Tama o mali? Wala akong sinabi yung Biblia, you will know them by how many verses they memorize. Wala pong pakialam ang Panginoon kung marami kang memory na verses. Bakit? Eh si Satanas nga eh, memorize ang Biblia eh. Tama mali? Ginamit niya pa nga sa Panginoong Isus yun eh, di ba? Nung tinetep niya. Pero ano, ang importante yung prutas. So tinignan ko ang prutas, gayon pa man ang buong grupong Banaderos, ang prutas ng KOJC. Nag-preach na si Banat Bay. Na walang korupsyon, maayos, maganda, malinis, at higit sa lahat, may pag-ibig. Tama mali. At nasubok kayo nung siege. Di ba ho? Yung mga kasama ko gusto na makipagpatayan eh. Lalo na si Boss Dada. Talagang gigil at saka yung isang katawa doon. Hindi. Mura ng mura, di ba? Hanggang to the point na pinagkamalan na nga nila ako yun. Nakakapagtaka. Kasi alam niyo, hindi ko ano sinasadya yun na nagkasakit po ako nung araw na yun. Kasi marupok po ako eh. Ay, gano'n. Totoo po, maasakit din po ako. Sila lang inaandun. Pero ang tatapang mo nila. Paday ang bulong ni Ma'am Hana sa akin, huwag relax lang kayo ha. Relax lang kayo. Kasi nga, igil na mo sila eh. May dala ng ice pick yung isa doon, no? Pero ang mga taga-KOJC, minahal nyo. Bakit? Eh yun din ang turo eh. Isinabuhay nyo. Isinabuhay ng bawat isa sa atin yun. Kaya naman din kami, mas lalo kami nakumbinsin. Hindi lang yung Glory Mountain na napakaganda, hindi lang po yung Kingdom, pati po yung Prayer Mountain napakaganda. Yung patakaran ninyo, lagi yung tinatanong sa akin pag hindi kilala si Pastor, paano ba naging mayaman niya ang grupo na yan? Sa totoo lang, di ko rin alam. Ano ba? Hindi ba yan? Ito na, pupili. Paano isang grupo makakagawa ng ganito? Alam niyo sa totoo, isa lang. Pag walang korupsyon. Tama mali. Aminin natin, hindi naman po KOJC ang pinaka-dominant religion sa Pilipinas. Pero paano niyo nagawa to? Lahat kasi kayo eh, binibigay nyo, at yung pinuno ninyo, hindi binubulsa. Kaya mga kababayan, hindi taga-KOJC. Maingit naman tayo sa ganito. Maingit naman tayo sa leader. Dakanis. Timing ka, close na ito mo. At alam mo, nito mga nakarang araw na dumadalaw kami sa kay Pastor. Pinapaliwanag niya sa amin yung mga plano niya. Alam niyo reaction ko? May tama talaga ito. Hindi, walang biro ito, diretso nga ito, being honest. May tama itong tao na ito. Bakit? Ang dami na gusto mangyari. Makaw maraming tao dito doon. Parang presidente yung dati niyan. Bakit ang dami na gusto mangyari? Pero pag sinaliksik mo, nangyari na eh. Gusto niya linisin ang buong Pilipinas. Eh, ginawa na rin niya noon eh. Kaya nagsimula, 2008 ba yun? Hindi lang niya ito sinasabi. Ginawa niya na. Yun po yung mahirap unawain. Kaya tama, yung naisip ko, may tama siya. Tama siya. Diba? Tama po si Pastor eh. Alam niyo mga kababayan, hindi po kami mag-aaksay ng panahon dito para makipag-usap sa inyo kung hindi kami kumpinsado. Lahat po kami kumpinsado na itong mga kasamahan ko. Kaya alam niyo, yun lamang po iiwan ko sa inyo ngayong araw na to. Kayong mga hindi taga-KOJC,
mas malala po ako sa inyo, maniwala kayo. Ang turing ko nga sa sarili ko noon, para akong si Pablo. Ano yun? Di ba si Pablo, inusig si Kristo? Talagang inusig hanggang kaduluduluhan. Pero, si Pablo ang isa sa pinakamaraming nagawang sulat sa Biblia. Hindi ko naman sinasabing si Kristo si Apollo Kibuloy. Pero ganoon din po ako. Inusig ko po si Pastor Kibuloy. Ang buong grupo ko. Walang lakas loob na nagsabing kulto itong grupo na ito. Kung hindi yung grupo ko po. Yung iba tahimik eh. Bakit? Kasi siyempre, alam naman natin, kasamahan ni Pangulong Duterte. Pero kami pinagtawanan namin. And yet, nung nakita namin, ang usapan namin, gayahin natin si Pablo. Na talagang tulungan natin si Pastor na mamuno sa ating bayan. Umpisahan natin sa Senado. So kayong mga kababayan natin, hindi taga kayo JC, maniwala po kayo, mag-research lamang po kayo. Huwag kayo maniwala sa akin o sa sino mang sa amin. Mag-research po kayo. Makikita ninyo ang ganda ng kanilang pamumuno. Nakakaingit. Kaya nga, di ba, bakit natin hinalal si Pangulong Duterte? Ingit po tayo sa Davao eh. Tama? Gusto natin katulad ng Davao, maayos, malinis, mababa ang krimen. Ganun din po dito. Maayos po ang kingdom. Maayos ang ministro. Paano nangyari? Dahil sa kanilang pinuno. So, agawin uli natin. Amen? Agawin kasi inagaw natin si Pangulong Duterte, di ba? Inagaw natin si Pangulong Duterte sa Davao. Hiramin uli muna natin si Pastor Kibuloy. Okay po ba yun? Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.